Sabi nila, kapag maganda ka, mapababae man o lalaki ay titignan ka. Yung ba lahat ng galaw mo sinusundan nila? Katulad na lang ngayon, pinagtitinginan si Aleyna. Todo hawi naman siya sa kanyang buhok na magulo at buhol-buhol. Aray! Inis niyang sabi na may stuck ang daliri niya sa buhol-buhol niyang buhok. Ayan kasi, feeling maganda, pangit naman. Oo nga, hindi na nahiya. Tignan mo nga itsura niya, maraming pimple sa mukha, tapos ang buhok niya magulo. Papasa na siyang witch sa Harry Potter. Tumingin siya sa dalawang babaeng pinag-uusapan siya. Lumapit siya sa dalawa at namewang. Mawalang galang na, kung pagchichismisan niyo ang mga sarili niyo, huwag niyong iparinig sa akin kasi ako naawa sa palalait niyo. Mataray niyang sabi. Ang yabang mong pangit ka ha? Saka hindi ang mga sarili namin ang pinag-uusapan namin. Ikaw? Sagot ng isang babae na parang bayawak sa laki ng bibig. Bakit ako? Hindi naman ako pangit. Mas maganda pa nga ako sa inyo eh. Sigaw niya sa mga ito. Nakikipag-away ka na naman ba, Aleyna? Tumingin siya sa tumawag ng pangalan niya, si Lorin. Umalis ang dalawang babae pero tinaasan niya pa rin ito ng gitnang daliri. Hinila na siya ng kanyang kaibigan tumatawa. Nagfeeling maganda ka na naman sa daan kaya ka nakahanap na naman ng kaaway. Nakangiting sabi nito sa kanya. Sumimangot siya at nagpapout kaya hinampas siya sa mukha ng kaibigan niya na tawang-tawa. Masaya ka te? Inis niyang sabi sabay irap. Sorry, mas lalo ka kasing pumapangit kapag nagpapout ka. Tumatawa pa rin itong sabi. Gaga ka, pati ba naman ikaw ay may malaking inggit sa ganda ko? Hinampas niya ito ng bag. Tumakbo palayo si Lorin kaya hinabol niya ito. Sinalubong sila ng isa nilang kaklase na tinatawag ang pangalan nilang dalawa. Lorin, Aleyna? Si Maxel, nakikipag-away, bilis! Bugbog sarado na yung kaaway niya, baka mapatay niya yon. Natatarantang sabi ng kaklase nila. Mas binilisan nila ang pagtakbo. Nakita nila si Maxel na may binubugbog na lalaki. Hindi na ito lumalaban at nakahiga na lang. Pero ang kaibigan nilang lalaki ay parang walang balak huminto sa panununtok. Mabilis na hinila ni Aleyna si Maxel. Nang makita siya ng binata, parang nagulat pa ito. Inhirapan niya ito at tinignan ng lalaking nakaaway. Inaalalayan na ito ng mga estudyante sa pagtayo. Tignan niyo kung humihinga pa yan kapag hindi na dalhin niyo na agad sa morgue. Sabi niya. Hindi ko siya pinatay. Malamig na sabi ni Maxel sa kanya. Hindi nga pero malapit na. Inis na sagot ni Lorin. Hinila nila ang binata, baka kasi makita pa sila ng class president, mas malaking problema yon. Pagkarating nila sa clinic, agad na inasikaso ng nurse si Maxel. Nakipag-away ka na naman dahil kay Nagbibinata na talaga ang bunso namin. May pangaasar sa boses ni Nurse Maxine, ate ni Maxel. Shut up. Piko na sagot ng binata kay ate Maxine. Ako na po ang manggagamot sa kanya. Sabi ni Lorin at kinuha ang medkit. Sige, kayo na muna bahala sa kapatid ko matigas ang ulo. Kaya asikasuhin lang ako. Pagkatapos nun ay umalis na si ate Maxine. Umupo si Aleyna sa tabi ni Maxel. Sa susunod, wag mo akong basta-basta hinihila. Paano kung hindi ko nakita na ikaw pala yon? Baka nasaktan pa kita. Sabi ni Maxel sa kanya. Okay lang, kaya naman kitang bawian. Kaya kong balian yung buto mo. Sagot niya, sabay tawa habang nai-imagine niya na binabali niya ang buto ng kaibigan. Bakit ba kasi nakipag-away ka? Alam mo bang namumuro ka na sa guidance? Ayaw mo bang mag-graduate? Inis na tanong ni Lorin. Nilalait nila si Aleyna. Hindi ako papayag na kung ano-anong sasabihin nila sa kanya. Lalo na pag naririnig ko. Seryosong sagot ng binata. Hindi mo na sana pinatulan. Isa siguro yun sa mga binasted ko lalaki kaya malakas manlait sa akin. Sabi ni Aleyna. Ha? May manliligaw ka ba? Kahit yung baliw dyan sa labas ng school, hindi ka papatulan eh. Singit ni Lorin kaya sumimangot si Aleyna. Paano ako liligawan nun? Baliw nga. Sagot niya. Tumawa si Maxel habang inirapan naman siya ni Lorin. Tumayo ang binata at hinawakan ng kamay ni Aleyna kaya napatingin siya rito. Let's go. I'll buy you a mogo-mogo. Nakangiting sabi ni Maxel. Parang kuminang ang mga mata ni Aleyna sa narinig. Gusto ko yan. Excited niyang sagot. Sandali, hindi ko pa nagagamot na maayos sa mga sugat mo. Pilit ni Lorin habang idinadampi ang bulak sa sugat ni Maxel. Pero tinulak ng binata ang kamay ni Lorin palayo. Nakita ni Aleyna ang sakit na bumalatay sa mukha ni Lorin. Tara. Aya ulit ni Maxel. Tumingin siya kay Lorin na ngayon ay nakatayo na rin sa tabi nila habang inaayos ang medical kit. Halika na Lorin, magpalibre tayo kay Maxel, ubusin natin allowance niya. Aya niya sa kaibigan. Huwag na, may kailangan pa kasi akong gawin. Malamig na sagot ni Lorin na hindi man lang lumingon sa kanila.
Napalunok si Aleyna sa biglaang palalamig ng kaibigan. Hinila na siya palabas ni Maxel. Pagkarating nila sa kantin, bumili sila ng pagkain at syempre, ng paborito niyang mogu-mogu. Dapat mas maging mabait ka pa kay Lorin. Sabi ni Aleyna kay Maxel na makaupo na sila. Mabait naman ako sa kanya gaya ng sabi mo. Kumain nito ng burger, tapos biglang itinapat sa kanya ang kalahating kagat na burger. Gusto mo? Tanong nito. Kumagat siya. Mabait ka na sa lagay na yan? Dapat mas mabait pa. Pagkatapos nilang kumain, saktong nagbell kaya bumalik na sila sa mga classroom nila. Hindi niya kaklase sina Maxel at Lorin dahil magkaseksyon ng dalawa. Katabi lang ng room niya ang kanila. Pagkaupo niya, agad na tumabi sa kanya ang kaklase niyang si Bianca. May makeup na naman ito. Hindi naman makapal pero sa totoo lang, mas bagay dito ang natural na muka. Maganda naman si Bianca kahit walang makeup. Pero syempre, mas maganda siya. Uy, alam mo ba maraming naiinggit sa'yo? Bungad nito. Alam ko, ang ganda ko kasi. Sagot niya. Hinila ni Bianca ang buhok niya habang natatawa. Tinignan niya ito ng masama. Kung makahila ka ng buhok, ramdam hanggang anit. Halatang inggit sa ganda ko. Inis niyang sabi. Mas lalo lang natawa si Bianca. Totoo ang sabi nila no? Mas makapal pa sa tigyawat mo ang kapal na mukha mo. Sabi nito. Pero kasi, ang ganda mo raw. Kung meron man, naiinggit daw ang mga kaklase natin. Lumingon siya kay Bianca. Eh ano naman ngayon? Kasi close kayo ni Maxel de Leon. Sagot nito. Hala, ano naman kung close kami ng palaaway na lalaking yon? Baliwala niyang sagot. Kinuha niyang notebook sa bag. Nakalimutan niyang may assignment pa pala siyang hindi nagagawa. Hindi agad nakasagot si Bianca dahil dumating na ang teacher nila. Akala niya ay titigil na ito sa kakulitan. Pero panikalabit pa rin sa kanya. Diretso lang siya nakatingin sa guro habang hinahawi ang kamay ng katabi. Ayaw niyang mapagalitan o mapalabas. Pero nang hindi na niya matiis, nilingon niya si Bianca habang taas kilay. Ano ba, Bianca? Nilakihan pa niya ito ng mata. Hala, huwag kang ganyan. Tinatakot mo ako. Malayo pa ang undas. Natatawang sabi nito. Mahina niyang hinampas ng notebook ang ulo ni Bianca. Pangit ka kasi, kaya kapit na kapit ka sa makeup mo. Pangaasar niya. Miss De Leon, Miss Lopez. Singhal ng teacher nila. Pareho silang natahimik. Pero pagtalikod ng guro at balik sa pagtuturo, kinulit na naman siya ni Bianca. Hindi niya ito pinapansin kahit patusukin siya sa pisngi. May gusto sa'yo si Maxel. Mahinang bulong nito. Mabilis siya lumingon. Ano? Medyo napalakas ang boses niya. Kayong dalawa, umalis kayo dito sa classroom. Ngayon din. Galit na utos ng guro. Wala silang nagawa kundi ang lumabas. Namula mukha ni Aleyna. Lalo na nang mapansing nakatingin sa kanila ang mga estudyante sa katabing classroom. Nakita pa niya si Maxel na nakakunot noo habang katabi si Lorin na umiiling. Kasalanan talaga ito ni Bianca. Inis siyang tumingin sa kaklase na tila tuwang-tuwa pa sa nangyari. Squat! Utos ng teacher nila. Ginawa nila ang utos at pagkatapos ay nagsalita itong muli. Ganyan lang kayo hanggat hindi pa tapos ang oras ko. At iniwan na sila. Oh my God! Ang saya pala ng ganito, no? Wika ni Bianca habang nakangiti pa rin. Ano masaya dito? Ang ganda ko nababawasan sa init ng araw. Sinipa siya ni Bianca kaya natumba ito sa pagkaka-squat. Hindi naman nagpatalo si Bianca, binatukan siya nito. Kahit ang init ng araw, hindi na kayang sirain yung imaginary ganda mo. Kasi wala ka naman talaga nun. Napakunutan noon ni Aleyna nang mapansin parang may kaguluhan sa classroom ni na Maxel. Hindi niya makita ang nangyayari dahil sa dami ng mga nakatayo. Yung sinabi ko kanina, totoo yun. Sabi ni Bianca. Alin? Clueless niyang tanong. Hinirapan siya nito. Na may gusto sa'yo si Maxel. Alam ko maganda ako pero imposible magkakagusto sa akin si Maxel. Invento lang ng mga inggitera sa paligid ko yan. Sagot niya. Muli siyang tumingin sa classroom ni na Maxel. Magulo pa rin at rinig niya ang boses ng teacher na galit sa loob. Well, kung sa bagay, bukod sa pangit ka, ang yaman pala ng pamilya nila Maxel. Tapos siya pa magiging tagapagmana ng kumpanya nila. Sabi ni Bianca. Samantalang ikaw, tigyawap mo na lang ata magiging mana mo. Tumawa si Bianca sa huling sinabi niya. Nainis siya kaya sinipa niya ulit ito. Katulad kanina, nawala ulit ito sa pwesto. Tinignan siya nito ng masama. Pero sa totoo lang, sa lahat ng babae lagi masungit si Maxel at seryoso. Pero kapag ikaw ang kasama niya, kulang na lang magkaroon ng stars ang mata niya. Tapos nakukuha pa niyang tumawa, doon pa lang malalaman mo na may kakaiba. Hindi ka lang pangit, manhid ka pa. Dagdag pa ni Bianca, kumabog ang puso niya sa sinabi ng kaklase niya.
Napapansin niya naman talaga yon. Pero ayaw lang niya mag-assume. Maganda siya sa paningin niya, pero hindi siya asyumera. Hey, sabay silang tumingin ni Bianca sa nagsalita. Nanlaki ang mata ni Alina na makita si Maxel. May sugat ito sa kanang labi. Habang ang katabi nitong lalaki ay may pasa sa mata. Ano nangyari sa inyo? Nagtatakang tanong niya. Nasa tapat nila Bianca ang dalawang lalaki na naka-squat din. Ewan ko ba dito kay De Leon? Bigla na lang akong sinuntok. Reklamo ni Rico, kaklase ni Maxel. Mas masaya to, apat tayong magbabanding ngayon. Masayang sabi ni Bianca. Palibhasa, sanay ka napapalabas sa classroom. Sagot sa kanya ni Rico. Tumingin sa kanya si Bianca at tinuro si Rico. Sino ba tong pangit na to? Bakit nasa harapan ko siya? Nasisira ang mata ko dahil sa kanya. Class president siya sa classroom nila. Sagot ni Alina. Class president daw? Mukha nga mas hindi pa yung gagawa ng matino. Sa itsura niyang yan. Banat ni Bianca. Wow ha? Nilait mo na ako. Hinusgahan mo pa ako. Ang ganda mo no? Sarkastiko na sagot ni Rico. Bakit mo naman sinuntok si Rico? Tanong ni Alina kay Maxel, kunutang noo. Nagkibit balikat lang si Maxel. I was bored. Sagot niyang walang gana. Tinignan niya si Alina sa mata kaya medyo nailang siya. Kasalanan nito ni Bianca kung ano-ano kasi ang pinagsasabi. Ikaw, bakit pinay-squat ka dito? Balik nitong tanong. Kasi nga sinasabi ko sa kanya na may Pinalo ni Alina sa bibig si Bianca bago pa nito masabi ang balak nito. Ano ba naman Alina? Ang baho ng kamay mo. Tumaik ka siguro at yan ang pinanguhugas mo sa puwet mo. Reklamo ni Bianca. Yes, kaya pasensya na. Hindi pala nadaan sa sabon. Drama niyang sagot na may lungkot sa boses. Pumalatay sa mukha ni Bianca ang pandidiri. Shucks, totoo ba? Sigaw nito sabay naduduwal na tumakbo papuntang CR. Tawa siya ng tawa sa itsura ni Bianca. Eme lang talaga yon, pero ang gaga paniwalang paniwala. Ilang araw ang lumipas, may napansin si Alina. Malamig na ang pakikitungo sa kanya ni Lorin. Kung dati, nakakapagkwentuhan pa sila, ngayon parang di na sila magkakilala. Ang mas nakakapagtaka, bigla niyang nakasundo si Bianca. Simula nung napalabas silang dalawa sa classroom, naging sunod-sunod na magkakasama sila. Pero okay na rin, at least nadagdagan ng friend niya. Dati akala niya ganda at pagiging madaldal lang ang ambag ni Bianca. Pero na makilala niya ito, nalaman niyang hindi lang ito sadista at prangka. Mabuting kaibigan din pala at maaasahan at tunay. Saan ka pupunta? Tanong ni Bianca nang bigla siyang tumayo. Pinapupunta kasi ako ni Maxel sa rooftop, may sasabihin daw siya. Sagot niya. Hinawakan ni Bianca ang bibig niya. Shocks, this is it. Bakla magtatapat na siya ng pag-ibig sa'yo. Tiling sabi nito kaya tinignan sila ng mga kaklase. Huy, ang ingay mo. Natatawang sabi saka umalis. Huwag mo siyang babastidin, ha? Huwag ka ng choosy, yummy lalaki na yon. Kinikilig na umiiling si Alina at syumera talaga si Bianca pero buti na lang naniniwala siya dito. Pagdating niya sa rooftop, natigilan siya. Nakatayo lang siya sa pinto. Habang bumibilis ang tibok ng puso niya, hawak niya ang dibdib niya. Ngayon lang siya kinabahan ng ganito. Pero bago niya mabuksan ang pinto, may narinig siyang usapan. Nilapit niya ang tenga sa may pinto at kumunutan noon nang marinig ang boses ni Lorin. Tell me. Maxel, tell me. Galit ang tono ni Lorin. Akala ko ba nag-iisa lang siya rito? Tanong niya sa isip. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sapat lang para makita sina Maxel at Lorin. Nakatalikod si Maxel habang si Lorin ay galit na galit ang tingin sa kanya. Tama ka. Alina is ugly at never ko siya magugusto. Hindi na natuloy ang sasabihin pa ni Maxel dahil hinalikan na siya ni Lorin. Nanginginig niyang binitawan ng doorknob. Tumawa siyang pilit. Pinapunta lang ba niya ko rito para ipamukha na pangit ako? Hawak niya ang pisngi niya nang maramdaman ng basang likido. Shit, ano to? Umihiya ata ang mata ko. Pilit niya natatawang sabi. Huy, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Bianca, halatang natataranta. Tinignan niya ito saka ngumiti. Hindi ko rin alam. Sagot niya, pilit pa rin ang tawa. Hindi siya kinulit ni Bianca, hindi rin ito nagtanong. Hinayaan lang siyang tumahimik at labis niya yung ipinagpasalamat. Hindi niya namalayan ng uwian, hindi niya rin nakita si Maxel, mas okay nga. Nasa labas siya ng gate at hinihintay ang driver nila. Madilim ang langit at maya-maya pa ay pumatak na ang ulan. Alina. Nilingon niya si Maxel, malamig silang nagtitigan. Maxel. Malamig din ang tono ng boses niya. What are you doing here?
Wala pa ba ang driver mo? Halika, ako na maghahatid sa'yo. Sabi nito at hinila ang kamay niya. Hindi siya sumunod. Para siyang estatwang nakatayo lang. Why do you care? Tanong niya. Hindi mo dapat pinag-aaksayahan ng oras ang isang pangit na katulad ko. Lumakas ang ulan. Nagulat siya nang tanggalin ni Maxel ang uniform nito at ipatong sa ulo niya. Kung hindi ko lang narinig ang usapan nila, baka naniwala pa ako. Baka kinilig pa ako. Mamaya na lang natin pag-usapan yan. Tara na sa kotse ko. Umuulan na. Aniya, tinulak niya ito at humakbang palayo. I hate you, Maxel De Leon! Swear! Galit niyang sigaw. Tumingin siya kay Lorin. At ikaw? Akala ko ba kaibigan kita? Pero akala ko lang pala yon. I hate you too! Lumakas ang ulan. At least hindi nila nakita ang luha niya. She felt betrayed. Huminto siya sa tapat ng isang kotse at tumingin sa salamin. Pilit siyang umiti pero... Hoy, ano ba? Muntik na akong atikihin sa'yo. Umalis ka nga dyan! Sigaw ng matandang panot sa loob. Ikaw nga, butete, napanot pa! Sigaw niya pabalik. Lalabas pa sana ang lalaki pero mabilis siyang tumakbo. Nakakainis. Sa ibang tao, okay lang nalaitin ako. Pero nung kay Maxel ko narinig, parang dinaanan ng truck ang puso ko. Many years later. Mainit, as in sobrang init. Pagbaba pa lang ni Alena ng sasakyan sa harap ng opisina ng De Leon Group, agad siyang sinalubong ng nakakasilaw na araw at nakakapawis na hangin ng Maynila. Grabe tong init, parang ginisa yung confidence ko. Reklamo niya habang tinatanggap ang minifan na inabot ni Rhea, ang kanyang ever-loyal assistant. Welcome home, Miss Alena Rivera. From New York to heatstroke. Biro ni Rhea sabay abot ng iced coffee. Napangiti si Alena kahit pawis na ang batok. Kung hindi lang sa kontratang to, baka nasa Maldives pa ako ngayon. Pero seryoso, wala siyang choice. Isa to sa biggest collab ng taon. Isa siyang international model na bumalik ng Pilipinas para mag-collaborate sa isang major campaign. At ang nakakainis, ang kliyente ay walang iba kundi si Maxel De Leon. At doon na siya muling napabuntong hininga. Hindi pa sila nagkikita ulit simula nung huling eksena nila sa ulan. Nag-drop out siya sa school at lumipad sa New York para doon i-continue ang pag-aaral niya. Then, ayun, maganda talaga siya noon. Bulag lang ang ibang tao kaya hindi makita ang kagandahan niya. Lalo na si Maxel. Sa lahat ng bulag, siya ang pinakamay sira ang mata. Hanggang sa pinalad siya sa New York at nagisikat na model. Mula noong gabing, Alena is ugly at hindi ko siya magugustuhan kahit kailan. Ang classic line na yun ni Maxel, ilang taon na rin niya nilulunok. Literal. Pero hindi na siya yung Alena na pinagsisigawan sa ibang tao na maganda siya. Tapos, pagtatawanan lang. Ngayon, sila na mismo ang nagsasabi na maganda siya. Ngayon, confident na siya. Mas maganda, mas matalino. Hindi na siya madadala sa mga lalaking may resting suplado face. Pagpasok niya sa loob ng HQ, sinalubong siya ng malinis at mamahaling interiors. White walls, glass panels, modern furniture. Naka-heel siya, naka-white wide leg pants at off-shoulder top. Chic, classy, pang-campaign poster. Miss Alena, please proceed to the boardroom. Sabi ng receptionist. Napataas lang siya ng kilay. Wow, diretso agad? Wala man lang welcome snack? Ngumiti si Rhea habang sumunod. Mamaya na raw yung food, sabi ng staff. Seryoso daw si Sir Maxel. Of course, he is. Sa isip ni Alena, ganun na yung ugali niya noon at hindi pa rin nagbago kahit lumipas na ang ilang taon. Pagpasok sa boardroom, ando na agad si Maxel, nakaupo sa dulo ng mahabang table, naka-dark gray suit at puting polo. Malinis ang ayos ng buhok, nakasalamin at seryosong nagbabasa ng documents. Hindi siya ngumiti ni hindi man lang tumango, walang hi Alena o long time no see. Instead, ang unang sinabi nito ay, Take a seat. We'll start in a minute. Napataas ang kilay ni Alena. Wow, diretso agad sa business? Wala man lang konting hello? Sumulyap lang si Maxel. Nandito tayo para sa trabaho. Baka lang kasi may na-miss kang basic manners, kaya pinapaalala ko. Tahimik ang staff sa paligid, ramdam ang tension, pero si Alena, kalma. Sanay siyang may kausap na suplado at sanay din siyang manalo. Umupo siya sa tapat ni Maxel. So, Mr. De Leon, sabi niya habang binubuklat ang folder na iniabot sa kanya. Eto na ba yung campaign mood board? Oo, may ilang concept dyan na pwedeng pagpilian. Tumingin si Alena sa mga sample photos, mga eleganting shots, classic style, maganda pero... Tinapik niya ang papel. Alam mo, maganda yung idea pero kulang sa personality. Parang presentation ng tax report.
May narinig siyang impit na tawa mula sa isang creative staff. Tumingin si Maxel sa kanya. Seryoso pa rin. This direction is based on our current market. Classic sales. Sure, pero kung gusto niyo maging trending, hindi pwedeng safe lang. May edge. May kurot. Yung may dating. Sagot ni Aleyna. Tahimik si Maxel ng ilang segundo bago nagsalita. Kung may gusto kang ipalit, sabihin mo. Pero siguraduhin mong align sa brand. Ganun ba talaga siya magsalita? Laging parang may kasamang warning? Huwag ka mag-alala, hindi ako magbibigay ng ideas na lalagpak. Sagot ni Aleyna, sabay ngiti. Alam kong hindi mo kayang tiisin ang failure. Sayang naman ang image mo bilang Mr. Perfect. May double meaning na sabi niya. Hindi ko may busi Maxel. Nanatili lang ito nakatingin sa kanya. Steady, malamig, pero may bahagyang pagtaas ng kilay. Well played, De Leon? Isip niya, pero hindi siya uurong. Natapos ang meeting ng maayos pero malamig. Professional sa panlabas pero sa loob ng kwarto parang may nagbabangaan ng titig. Pagkaalis ng ibang staff, naiwan si Aleyna na nag-aayos ng gamit niya. Tatayo na sana siya nang marinig ang boses ni Maxel. Miss Rivera. Tawag nito. Napatingin siya. Tumingin si Maxel diretso sa mga mata niya. I've seen your recent campaigns. You've changed. Bumuntong hininga si Aleyna. Narinig na niya to, ilang beses na, pero sa kanya may impact. Ito talaga ang gusto niya, ang makita ni Maxel na malaki ang pinagbago niya. Talaga? Sarkastikong sagot niya. Nagulat ka bang hindi na ako yung babaeng tinatawag mong pangit noon? Tahimik si Maxel, hindi ito nagsalita. Pero baka sa mukha ang pagkalito sa sinabi niya. Alam mo, dagdag niya. Ang dali-dali mong sabihin na nagbago ka ngayon. Pero dati, kung magsalita ka parang wala kang pakialam kahit marinig ko. What do you mean? Miss Rivera, hindi ko alam ang sinasabi mo. Seryosong sagot ni Maxel. Ganun ba? Naglakad siya palapit sa pinto. Hindi mo ma-point kung anong ibig ko sabihin? Bakit? Nagka-amnesia ka ba? Ako lang ba nakakaalala ng past, ganon? Lumingon siya. Well, kahit mag-split ka pa sa harap ko at magkanda bali-bali ang buto mo, hindi magbabago ang sakit na naging dulot mo sa akin noon. Naglakad siya palabas, hindi na hinintay ang sagot niya. Sa hallway, mabilis siya naglalakad. Hindi dahil nagmamadali siya, kundi ayaw niya makita ni Maxel na nanginginig ang kamay niya. Galit ba siya? Oo, pero mas galit siya sa sarili niya. Bakit kahit ilang taon na, kahit nakaabot na siya ng top model status abroad, kahit ilang awards at cover shoots na ang natatanggap niya, bakit si Maxel pa rin ang nakakagulo sa emotion niya? Miss Aleyna, tawag ni Rhea habang sabay sila naglalakad. Okay ka lang ba? Okay ako. Sagot niya, diretso lang ang tingin. Basta wag mo lang akong papaupuin ulit sa harapan ng lalaking yon na parang wala nangyari. Tahimik si Rhea, alam nito na may pinagdadaanan ng boss niya, pero hindi na nagtanong pa. At kahit kinikimkim pa rin niya ang sakit ng nakaraan, isang bagay ang sigurado. Hindi siya basta-basta magpapatalo kay Maxel. Hindi ngayon, hindi ulit. Maaga pa lang, nandoon na si Aleyna sa penthouse studio kung saan gaganapin ang private creative meeting para sa photoshoot. Minimalis ang lugar. White walls, warm lighting at floor-to-ceiling windows na may view ng city skyline. May long table sa gitna. Habang naka-cross-leg sa velvet seat, binubuklat niya ang mga concept drafts. Maya-maya pa dumating si Maxel. Tahimik, walang bodyguards, walang staff. Naka-black long sleeve ito. Gaya ng dati, seryoso. Parang may business meeting kahit ang usapan ay fashion shoot. Good morning. May klimbati nito habang umupo sa kabilang side ng table. Wow, nag-good morning ka? Biro ni Aleyna. Nakatingin habang umiinom ng kape. Kakaiba, hindi ko in-expect na marunong ka pala nun. Hindi sumagot si Maxel. Binuksan lang nito ang laptop at inilagay sa harap niya ang screen ng update shoot schedule. 3-day shoot, location base. 2 set sa Tagaytay, isa sa beach, isa sa urban backdrop, kasama ka sa lahat. Bumuntong hininga si Aleyna habang binabasa ang breakdown. I see. So dapat ready ako maglakad sa buhangin in heels. Noted. Tumayo si Maxel at pumunta sa gilid kung saan nakapaskil ang update storyboard. Pinindot nito ang clicker at luminaw ang unang image sa screen. Aleyna in a power suit, bold red lips, city skyline behind her. Bagay sa'yo to. Sabi ni Maxel, pero ang mata nasa screen pa rin. Excuse me, Mr. De Leon?
Sino kausap mo? Yung screen ba? Tumingin sa kanya si Maxel dahil sa pamimiloso po niya. Ikaw ang kinakausap ko, Miss Rivera. Piko na sagot nito sa kanya. Kinagat niya ang labi niya para pigilan ang pagguhit ng kanyang ngiti. Ah, sorry. Ay ito, tang screen ang kinakausap mo. Diyan ka kasi nakatingin. Maarte niyang buwelta. Like what I'm saying. Pag isa ito. Confident. Commanding. Witty. Pagpapatuloy ng lalaki. Alam kong bagay, pero hindi ko na-expect na marunong kang pumuri. Hindi ako pumupuri. Objective observation lang. Sige na, mas gwapo ka na ngayon, pero hindi ka pa rin pasok sa taste ko. Sagot niya, pero dadma lang yon sa kausap niya. Hindi pa rin ngumiti si Maxel, pero parang may bahagyang smirk sa gilid ng labi nito. Lumapit si Alina sa screen at itinuro ang ikalawang layout, ang beach concept. Nakadrape siya ng sheer white dress habang tangay ng hangin ng tela. Pwede bang i-adjust to? Gawing mas fierce ang pose. Masyado ako mukhang virginal. Hindi na ba? Malamig pero diretso ang tanong ni Maxel. Saglit siya natigilan. Tinignan niya ito ng diretso. Seriously? Yan talaga ang tanong mo? Just asking. Sagot ni Maxel, sabay balik ng tingin sa screen. We're building a character. Gusto kong malinaw ang narrative. Gusto mong malaman kung ano ako para sa shoot? O para sa'yo? Tanong ni Alina, pabulong pero matalim. Tahimik si Maxel. Muling nagtagpo ang mga mata nila. Sa loob ng ilang segundo, walang gumalaw. Tanging ingay ng city traffic mula sa bitana ang maririnig. Pagkatapos ay kumilos si Maxel, kinuhang isang marker at may minarkahan sa storyboard. Fine, i-adjust natin. Sabi nito, malamig pa rin ang tono. Lumapit si Alina, halos magkatabi na sila habang nakatingin sa board. Naalangan siya. Masyado siyang malapit. Masyado siyang conscious sa hininga niya. Sa buhok niya baka gumulo. Sa leeg niyang parang biglang uminit. Napatingin siya sa gilid. Si Maxel, seryoso pa rin. Pero ramdam niya na aware din ito. Maxel, mahinang tawag niya. Alam kong professional tayo ngayon. Pero sana, huwag mong gawin parang invisible yung pass. Tumingin si Maxel sa kanya. Hindi ko ginagawa yon. Talaga? Kasi parang lahat ng kilos mo lagi nakasuot ng mask. Tumalikod si Alina at naglakad pabalik sa upuan. I'm not asking for an apology. Just honesty. Tahimik ulit si Maxel, pero sa pagkakataong to, nagsalita din siya, mababa ang boses. Alina, hindi ko binabaliwala ang nangyari noon. Pero hindi ko alam kung anong pinaghuhugutan ng galit mo sa akin. Tama na. Putol ni Alina. Hindi ako bumalik para sa closure. Bumalik ako para sa trabaho. Tumayo siya, inayos ang shoulder bag at huminga ng malalim. Let's keep this clean. Trabaho lang. Tumango si Maxel, pero ang mata ay nakatuon pa rin sa kanya at walang imik. At sa pagitan ng katahimikan nila, doon muling naalala ni Alina na hindi pa rin nawawala ang galit. Pero ang mas nakakainis, hindi rin nawawala ang paghila ng presensya ni Maxel sa kanya. Dahil alam niya, meron pa rin itong parte sa puso niya na nandoon ang lalaki. Ang mga puno sa kahabaan ng highway ay mabilis na dumaraan sa bintana. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit hindi mapakali si Alina sa likod ng SUV. Katabi niya si Maxel. Malamig ang simoy ng hangin kahit naka-aircon ang sasakyan. Pero mas malamig pa rin ang aura ni Maxel. Hindi nga siya sure kung ang lamig na nararamdaman niya ay galing sa aircon o sa lalaki na. 3 oras na biyahe. 3 oras na kasabay ang lalaking iniiwasan niya ng ilang taon. At ngayon ay kasama niya na. Gusto niya tuloy magsisi. Traffic sa Santa Rosa kanina, buti nakalusot tayo agad. Sambit ng assistant nila sa front seat. Tagaytay is always unpredictable. Sagot ni Maxel habang nakatingin sa iPad niya. Naka-coat pa rin ito kahit summer. Talagang laging corporate ang mood. Alina cross her legs, inayos ang sunglasses, saka sinandalang ulo sa upuan. Sayang, akala ko makakaidlip ako. Pero parang mas makakahinga pa ako sa eroplano kaysa sa sasakyang to. Kung gusto mong huminga, pwede kang bumaba at mag-jogging. Ani ni Maxel, seryoso pa rin ang tono. Napangisi si Alina. Wow, nagbibiro ka na ngayon? May bago. I was not joking. Ayun na nga. Nilabas niya ang phone niya, kunwaring nagbabasa ng email, pero hindi niya mapigilang sumulyap kay Maxel. Still the same. Hindi pa rin mabasa ang mukha nito. Napansin niyang bumaling ito sa kanya. Hindi ka pa rin nagbabago. Laging may banat.
Hindi ba dapat yan ang inaasahan mo sa isang brand ambassador? Witty, sharp, and always on brand. Sabi niya pa. Tumango lang si Maxel. Hindi ko lang inaasahan na ganito ka-intense. First day pa lang. Ngumiti si Aleyna. Don't worry, hindi ako basta napapagod. Train sa Fashion Week, remember? Tumahimik ulit si Maxel. Minsan lang ito magsalita pero kapag nagbitaw ng salita para lagi may sinusukad. Ganon din naman si Aleyna. Pero mas sanay siyang itago ang discomfort sa wit. I notice. Ani ni Maxel habang nag-a-adjust ng mga files sa tablet. You've been tense around me. Napatingin si Aleyna. Saglit siya natahimik. Hindi niya inaasahan ang tanong. Pero hindi na rin siya natitinag. Siguro, hindi ako sanay nakasabay ka. Ang hirap huminga. Masanay ka na dahil lagi na tayo magkasama. Lalo na tiisa tayo ng trabaho. Exactly. Sagot niya agad. At yan ang mas nakaka-stress. Napanganga ng bahagya si Maxel. Halatang hindi inaasahan ang sagot. Pero inirapan na lang siya ni Aleyna. Nagulat siya na magbukas ito ng bottled water at tinabot sa kanya. Water? Tumingin si Aleyna sa botelya para nagdadalawang isip kung tatanggapin. Pero kinuha niya pa rin yon. Ang yaman mo tapos bottled water lang kaya mong i-offer? Ano ba yan? Pagrereklamo niya. Kahit ang totoo, may kumiliti sa puso niya sa simpleng ginawa nito. Aleyna, don't act like a spoiled brat. Just say thank you. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Nilingon niya si Rhea na may nagtatagong ngiti. Rhea, anong klaseng company to? Isang sikat na model? Bottled water lang kayang i-offer? Gosh. Maarte niyang sabi at hinawi pa ang buhok niya. Sinadya niya talagang tamaan sa mukha si Maxel. Confident siya mabango ang buhok niya. Ayaw mo ba, Miss Aleyna? Akin na lang po. Sakto, nauuhaw na ako. Ako mang kukunin na sa kanya ni Rhea ang tubig pero mabilis niya itong binuksan. Pero sige, dahil mabait ako, okay na to. Sabi niya, sabay inom ng bottled water. Thanks for this. Sabi niya kay Maxel, umiling lang ito sa kanya. Hindi ba tayo supposed to work as a team for this campaign? Tingin mo ba teamwork ang tawag sa isang taong hindi marunong makipag-eye contact? Bumaling si Maxel sa kanya. This time, diretso ang tingin. Ngayon, nakatingin na ako. Mabilis na lumingon si Aleyna sa bintana. Umiwas ng titig. Hindi siya handa doon. Kasi kung tumagal pa ang tinginan nila, baka hindi lang puso niya ang bumigay, baka pati pride. Look, ani ni Maxel, may pag-aalangan sa tono. I'm not sure if I did something to upset you back then. Back when? Putol niya. Hindi siya makatingin. 10 years ago? 12? Exactly my point. Sagot ni Maxel. Hindi ko alam kasi hindi mo sinabi. Humiling si Aleyna. Nagtanong ka ba? Nagkatinginan sila sa rearview mirror. Pareho silang tahimik, pero hindi na ito yung comfortable silence. Ito yung tipo ng katahimikang parang may nakabaon na salitang hindi maalis. Let's just focus on the campaign. Ani ni Aleyna sa wakas. Tumango si Maxel. Right, strictly business. Bumuntong hininga si Aleyna. At kung gusto mong kumalma ako, huwag mo akong titigan na parang ngayon ka lang nakakita ng kasing ganda ko. Noted. Muli siyang tumingin pero hindi na matamis. Isang pilit ng ngiti para sa isang sitwasyong matagal na niyang kinikimkim. Tahimik ang natitirang bahagi ng biyahe pero hindi yun magaan. Mainit ang tensyon. Hindi dahil sa away kundi dahil sa mga tanong na hindi tinanong at mga sagot na ayaw sabihin. Sa susunod na linggo, araw-araw silang magkakasama para sa shoot. Sa Tagaytay, sa iisang team, sa parehong project. At kung ganito ang simula, paano pa kaya sa mga susunod na araw? Hindi pa nga sila nagsisimula pero ang puso't ulo niya parehong pagod na. Nakarating sila sa Tagaytay. Pagkaparada ng SUV sa harap ng villa, agad bumungad kay Aleyna ang rustic na setup ng lugar. Halatang pinili ang Tagaytay hindi lang para sa malamig na simoy, kundi para na rin sa aesthetic na babagay sa summer campaign ng brand. Bumaba siya mula sa sasakyan na para bang descending sa red carpet. Bitbit ng isang assistant ang garment rack ng mga damit na isusuot niya sa shoot. Nakasuot pa siya ng oversized hoodie at leggings. Pero nakaayos na ang buhok niya sa slick ponytail at nakapulbo na rin ang mukha niya. Kulang na lang ay ang outfit at ilang retouch bago tumapak sa set. Miss Aleyna, sa guest room muna po kayo. Mag-aayos po muna tayo. Tapos si Sir Maxel po. Gusto ko yung makausap pagkatapos. Sabi ng production assistant na sumalubog sa kanila. Tumango si Aleyna habang naglalakad papasok. Wow, gusto agad akong kausapin ni boss?
Hindi ba pwede makeup muna bago meeting? Sabi po niya 5 minutes lang daw po. Promise daw. Sabi ni Rhea. Napangiti si Aleyna. Sige na nga. Pero dapat makeup yun. Pagkapasok niya sa villa, agad siyang sinalubong ng natural light mula sa glass walls. Ang ganda ng lugar, parang Pinterest board na nabuhay. Pagdating niya sa meeting area sa second floor, nandoon na si Maxel. Nakatayo sa may glass railing, hawak ang isang clipboard at may iPad sa kabilang kamay. Naka-business casual pa rin ito kahit halatang rustic ang team ng shoot. Mukha pa rin itong investor kahit nasa bulubundukin ng Tagaytay. 5 minutes lang daw, sabi mo. Bungad niya habang tumayo sa tabi nito. Pakibilisan lang, gusto ko pa maging maganda today. Tinapunan siya nito ng mabilis na sulyap. Nasa production board na lahat ng sequence. Gusto ko lang i-check kung okay lang sa'yo ang flow. Model ako, hindi director. Kung saan niyo ko itapon, doon ako magpo-pose. Don't play dumb. Alam kong gusto mong may creative input ka rin. Napasinghap siya. Wow, flattered ako na may alam ka pa rin sa akin. Akala ko limot mo na lahat. Hindi ito sumagot. Bagkus inabot nito ang iPad. Nakasulat doon ang rundown ng shoot. 4 na segments. Garden scene, indoor lifestyle shots, picnic setup na may view deck at evening bonfire. Lahat naka-time block, lahat naka-detalye, lahat ay parang si Maxel talaga ang nagplano. Fine, mukhang may effort ka naman, wala na akong tanong. Sabi niya, ibinalik ang iPad. Good. Gusto ko lang ng smooth lahat. Sige, pero kung gusto mong smooth, huwag mo akong titigan habang nakabikini ako mamaya ha? Pilya niyang sabi. Hindi siya sinagot ni Maxel, pero nakita niyang kinagat ito ng bahagya ang loob ng pisngi na parang pigil ang sagot. Pagbalik niya sa guest room, nandoon na ang glam team niya. Umupo siya sa harap ng salamin at agad na sinimulan ang light foundation at natural eyeshadow. Summer team ang shoot, kaya fresh ang peg. Walang heavy makeup, walang red lips, just natural glow. Miss Aleyna, outfit 1, white linen 2-piece with a straw hat. Sabi ng stylish. Sige, let's do that. Garden shot muna, right? Yes po. Pagbaba niya, kasabay ng assistant na may hawak na electric fan, ramdam niya ang excitement. Kahit ilang beses na siya nag-model sa New York at LA, iba pa rin ang feeling kapag nasa Pilipinas. Iba ang init, iba ang ambience, at iba ang pressure, lalo na't nandoon si Maxel. Nakabantay ito sa monitor sa gilid ng set. Hawak pa rin ang clipboard, parang project manager ng buong mundo. Places everyone! Aleyna to the center, please! Sigaw ng direktor. Tumayo siya sa gitna ng garden set. May flower art sa likod niya, soft yellow lighting at wooden bench na parang kinopya sa romantic Korean drama. Hawak niya ang straw hat habang nakangiti ng bahagya. Aleyna, tingin sa camera! Chin up! Sanay na siya. Ilang click pa lang ng camera, ramdam niyang nakuha na nila ang shot. Pero sa gilid ng mata niya, ramdam niya ang tingin ni Maxel. Hindi niya alam kung nakafocus ito sa trabaho o sa kanya. Pero basta't nandoon ito, parang mas nagiging conscious siya. Kaya sa isang pose, tinapat niya ang tingin sa camera sabay sabing mahina. Maxel, stop staring. Natigilan ang photographer. Sorry, the part of the pose? Wala po, kausap ko lang yung lamok. Sabay ngiti niya, mabilis na binawi ang awkward moment. Pagkatapos ng first layout, nagsimula na ang indoor scene. Casual shots habang may hawak siyang kape. Nakaroba lang ito, kunwari ay chill morning. Dito na niya naramdaman ang pagod. Hindi dahil sa pose, kundi dahil sa tension sa paligid. Maxel was everywhere, checking light, adjusting angles, even suggesting props, hindi naman ito creative director. Nang tinawag siya para sa third layout, picnic scene na raw. Naka-yellow sundress siya, may hawak na basket at may props na wine bottle. Habang nakapose siya sa gilid ng picnic mat, naramdaman niyang may paparating. May gusto lang akong i-adjust. Ani ni Maxel bigla na lang nasa tabi niya. Napalingon siya. Ano naman? Itong ribbon mo, nalaglag. Sabi nito, inaayos ang tali ng dress sa balikat niya. Malamig ang kaming ni Maxel pero ang touch nito, firm at maingat. Natigilan si Aleyna. Next time, sabihan mo ang stylist. Sabi niya habang pilit na kulang tono. Next time, magsusuot ka ng mas secured. Balik nito, sabay lingon na parang walang nangyari. Ba't ang kapal din talaga ng mukha? Matapos ang shoot, umupo siya sa gilid ng deck habang hinihintay ang sunset shots. Nakapatong ang mga paa niya sa garden chair at hawak niya ang bottled water.
Pagod ka? Tanong ni Maxel. Lumapit ito at umupo sa kabilang upuan. Napatingin siya sa kanya. Okay lang. Sanay na. Pero hindi ako sanay na may manager na mas hands-on pa si stylist. Napangisi si Maxel, bihirang-bihira. Nag-a-adjust lang. Matagal-tagal ka rin nawala, di ba? Ganun pala? Pag matagal ka nawala, babantayan ka na parang grade schooler? Depende kung sinong nawala. Hindi niya alam kung may double meaning yon, pero hindi na niya inusisa. Alam mo, simula niya habang nakatingin sa malayong view. Akala ko, mahihirapan ako dito. Pero mas mahirap pala yung andyan ka. Akala ko ba sanay ka sa challenge? Challenge na may six-pack? At judgmental eyes? Hindi yan ang tinrain sa akin sa runaway. Tahimik si Maxel, pero sa sulok ng labi nito, parang may ngiting pigil. Umiwas siya ng tingin. Ayaw niyang makitang ngumiti ito, baka kung saan pa mauwi ang gabi. Habang unti-unting lumalalim ang gabi, nagpalit ng setup ang buong team para sa final layout ng shoot, ang bonfire scene. Hindi man niya aminin ng malakas, pero ito ang pinakakinakabahan si Aleyna. Kasi sa layout na ito, close-up shots, mas intimate ang vibe. At ang mas nakakakaba pa, ayon sa board, may required na partner shot. Naka-display na ang low wooden table sa harap ng fire pit. May props na marshmallow, blanket at fairy lights na binilog sa paligid. Cozy and romantic ang peg. Pagkabihis niya ng brown knit sweater at cream shorts, lumabas siya sa garden deck. Hawak ang script ng poses. Ready na ako? Sabi niya sa stylist. Sino yung partner ko? Aleyna. Lumapit ang director, medyo nahihiya. We're trying someone different for the brand. Parang lifestyle couple lang vibe. Napataas ang kilay niya. Okay, sino yung lucky guy? Ngumuso ang personal assistant niya. Sa likod niya, paglingon niya nandoon si Maxel. Wearing a casual gray sweater, black jeans. Wala na ang clipboard, wala na ang business boss aura. Ngayon, mukha na itong may lead sa K-drama. Halos mapabugan ng tawa si Aleyna. Wait, siya? Nagtaas lang ng kilay si Maxel. Kailangan mo ng kapartner. Ako ang available. Don't overthink it. Napahawak siya sa sentido niya. This is a joke. Pwede ba akong tumanggi? Pwede. Sagot ng director. Pero papalitan na rin ang buong concept. Sayang ang shoot. Napapikit si Aleyna. Pilit iniiwasan ang biglang pag-init ng pisngi. Fine, let's do this. Pero kung lalapitan mo ako, mag-alcohol ka muna. Always clean. Sagot ni Maxel, sabay taas na maliit na bote ng sanitizer. Nag-adjust ng ilaw ang crew habang sinabihan sila ng photographer na umupo sa blanket malapit sa fire pit. Si Aleyna may hawak na mug na may hot choco, na props lang talaga. Si Maxel naman, kunwari naglalagay ng marshmallow sa stick. Lean in a bit, Maxel, medyo mas close kayo ni Aleyna. Utos ng photographer, napatingin si Aleyna sa kanya. Dahan-dahan lang ha, hindi ako nagbayad ng insurance ngayong buwan. Ngumisi si Maxel. Relax, baka ikaw pa yung mahulog. Mahulog saan? Sa bonfire? O sa'yo? Kasi parehong delikado. Sa dami mong sinasabi, baka pati yung mug mo matapos sa mukha ko. Napatawa si Aleyna, sabay tulak ng bahagya sa balikat nito. Ang init mo ang kaiksena, literal. Compliment ba yan? Hindi. Sagot niya, sabay pose na nakasandal bahagya kay Maxel. Sunod-sunod ang camera shots habang nakangiti silang dalawa. Halos hindi halata ang totoong tension sa ilalim ng natural na chemistry. Okay? Now, face each other. Lean your foreheads in. Sabi ng director. Napalingon si Aleyna. Ano to, prenup? Hindi ba ito skincare ad? Trust me. Sagot ng creative director. This is the money shot. Huminga siya ng malalim. Lumapit ng dahan-dahan kay Maxel habang halos magkadikit na ang mga noo nila. Ramdam niya ang hininga nito. At para ba nag-flashback bigla sa mga huling sandaling nagkita sila years ago. Noong hindi pa sila ganito ka-awkward. Ang masaya nilang alaala lahat bumabalik sa kanya. Ang memories nilang dalawa. Parang sa favorite gulay niyang ampalaya, masarap pero mapait. Don't blink. Bulong ni Maxel, seryoso ang tono. Don't flirt. Balik niya, pero kahit siya, hindi alam kung joke ba yon o reminder sa sarili. Biglang tumunog ang kamera. Perfect! Sigaw ng photographer. Wrap na! Agad siyang umatras. Ay, praise the Lord, tapos na. Pwede na ako mag-retire.
Tumayo siya at tinanggal ang mic pack sa likod ng shorts niya. Lumapit ang stylist para ibalot ang coat sa kanya. Pero bago pa siya makalakad palayo, tinawag siya ni Maxel. Hey, napalingon siya. Good job. Sabi nito. Napangiwi siya. Good job din. For someone na allergic sa modeling, hindi ka masyadong pumalpak. Baka may hidden talent pala ako. Sagot ni Maxel sabay ngiting konti. Bumilis ang tibok ng puso niya. Ang tagal na rin simula na makita niya ang ngiti ni Maxel. Parang kailan lang, mga pasaway pa silang estudyante. Huwag ka masyadong ngumiti, hindi ako mapapol. Sabi niya sabay talikod. Habang naglalakad pabalik ng villa, napailing na lang siya. Hindi niya maintindihan kung bakit kahit ilang taon na ang lumipas, kahit ilang beses na niya sinabing wala na siyang pakialam kay Maxel, isang simpleng ngiti pa rin nito ang nakakapagpalambot ng loob niya. At yon ang ayaw na ayaw niyang mangyari. Pagkatapos ng shoot, tahimik na bumalik si Aleyna sa villa na tinuluyan ng buong team. Maliit lang ang lugar, isang rest house na may 2 palapag. May kaunting modern touches sa loob. Cozy at amoy lavender ang hallway. Halatang pinabango ng PA bago sila dumating. Pagkapasok niya sa room, agad niyang inalis ang makeup gamit ang micellar water. Sinuklay niya ang buhok at nagpalit ng gray cotton pajama set. Wala na siyang planong bumaba pa. Ang plano niya lang ay mahiga. Manood ng kahit anong nonsense sa phone tapos matulog. Pero habang nakahiga na siya, narinig niya ang tunog ng electric kettle mula sa maliit na pantry sa baba. Tumagilid siya sa kama. Kape kaya yun? O noodles? Nagtatalo pa ang isip niya. In the end, nanalo ang curiosity niya kesa sa antok. Bumangon siya. Bumaba siya ng tahimik. Walang suot na tsinelas. Hinawi ng dahan-dahan ng kurtina papunta sa pantry area. Isang maliit na lamesa, 2 upuan, may coffee machine at kettle sa tabi. At nandoon si Maxel, nakaupo, tahimik na ini-stir ang tasa niya habang may isa pang mug sa kabilang side ng mesa. Hindi ka makatulog? Aniya, lumapit ng bahagya. Tumingin ito sa kanya saka tumango. Yes, gusto mo ng kape? Depende kung anong timpla mo. Baka yung kape mo, puro stress. Biro niya. Black lang. Pero yung isa, nilagyan ko ng gatas. Iniisip ko baka bumaba ka dahil naamoy mo ang kape. Napakuno noo si Aleyna. Wow, productive ka ngayon? Observant lang. Tinulak ni Maxel ang mug papunta sa kanya. Sit down. Umupo siya. Medyo may distansya sa pagitan nila. Hindi awkward, pero safe. Inamoy niya ang mug. Mabango, mainit. Tamang init ng gabi. Tamang tahimik ng paligid. Kanina pa ako hindi makatulog. Sabi niya. Alam mo yung kapag pagod ka, pero utak mo gising na gising? Overthinking, karaniwan sa mga creative. Wow, diagnosis? Observation ulit. Sagot niya. Seryoso ka kasi masyado, hindi ka marunong magpahinga. Tumingin lang si Maxel sa mug niya. Hindi ako sanay sa tahimik. E di magsalita ka. Sabay lagok niya sa kape. May tendency ka bang makinig? Tanong ni Maxel, isang kilay lang ang nakataas. Depende sa nagsasalita. Sagot ni Aleyna, nakangiti. Tahimik na natawa si Maxel. Ilang segundo silang walang imik. Parang pareho nagugustuhan yung katahimikan. Yung tipong hindi nila kailangang pagandahin ang kwento o pagtawanin ang isa't isa. Tama na yung may kasama lang. Kanina sa shoot. Simula ni Maxel. Oh, no. May comment ka? Napaikot ni Aleyna ang mata niya. Wala. Actually, impressive ka. Napatingin siya. Natural yung galaw. Hindi forced. Hindi scripted. Napangiti si Aleyna, bahagyang proud. Siyempre, this face, kahit hindi pang beauty queen, pang camera pa rin. Tumingin ito sa kanya. Sino may sabing hindi ka maganda? Natigilan siya sa sinabi nito. Ito na ganito siya dati nung grade 12 pa lang sila. Lagi sa kanya sinasabi ni Maxel na maganda siya. Tapos sinaaway lahat na nalalait sa kanya. Pero ang ending, maririnig niya rin mula sa lalaki na pangit siya. Well, hindi nga yun sinabi ng harapan sa kanya. Pero mas masakit pala kapag sa kanya mismo manggagaling ang mga salita na yon. Wala naman. Pero salamat sa compliment. Tahimik ulit. Sumandal siya sa sandalan ng upuan at humigop ulit ng kape. Ramdam niya ang konting init sa pisngi niya. Hindi dahil sa kape at ayaw na ayaw niyang bigyan ng meaning. Tinignan niya si Maxel, tahimik, calm, hindi yung tipong nangungulit. At sa isang gabi na parang ang daming noise sa utak niya, somehow, comforting yung presence nito. Alam mo? Sabi niya,
Hindi ka pala kasing iritable kapag hindi tayo nag-aaway. Hindi ka rin pala masungit kapag walang audience. Sagot nito. Napahagalpak siya ng tawa. Tumingin siya sa wall clock, halos 12:00 na. Okay, sabi niya, tumayo na siya. Lasip ko na to. Baka kung saan mapunta ang gabi na to. Agree. Sagot ni Maxel, pero may konting ngiti sa labi. Bago siya tuluyang umalis, lumingon siya. Salamat sa kape. Anytime. Sagot ni Maxel. Good night, Alina. Good night, Mr. De Leon. Pagbalik niya sa kwarto, napangiti siya mag-isa. Hindi man niya in-expect ang gabi na yon, pero sa dami na nangyari, mula sa bonfire hanggang sa kape, isa lang ang sigurado niya. May kakaibang comfort sa mga simpleng gabi at sa mga taong hindi mo inaasahan. Kinabukasan, bandang 3:00 ng hapon, nasa garden si Alina, nakadress ng baby blue linen na may open back at puppy sleeves. Casual pero classy. Maayos ang ayos ng buhok niya, naka-half ponytail at may konting wave sa dulo. Nakaset up sa table ang iced coffee, fresh bouquet at isang plate ng sliced fruits. Perfect backdrop para sa IG reel na gusto niyang gawin para sa isang sponsored brand. Rhea, okay na yung lighting? Tanong niya habang inaayos ang lip gloss. Opo, Miss Alina. Ang ganda ng kuha ng natural light ngayon. Sagot ng assistant, abala sa pag-ayos ng camera sa tripod. Humigop si Alina ng konti sa straw ng iced coffee, tapos ngumiti sa camera. Okay, take 2 tayo. Yung smile na parang hindi ako antok. Tumawa si Rhea. Copy po. Sa background, naririnig niya ang mahihinang hihip ng hangin at ang huni ng ibon mula sa kalapit na puno. Ang buong garden ay punong-puno ng greenery. May vine sa bakod, may fern sa gilid at may mga white garden chairs sa tabi ng pond. Nagsimula na mag-record si Rhea. Naglakad si Alina pa casually papunta sa table habang suot ang confident smile niya. Hawak ang iced coffee at nakapose ng parang siya na ang pinakamaganda sa buong mundo. Hi loves, sharing my cozy afternoon look today. Sabi niya habang iniaabot ang bouquet at iniikot-ikot nito na parang totoong ine-enjoy niya ang aroma. Kahit ang totoo, medyo nahilo siya sa pag-ikot dahil nasobrahan. Buti na lang hindi halata na medyo nawala siya sa balanse. Tumigil siya saglit at tumingin kay Rhea. Okay ba yon? Hindi ba masyadong scripted yung tono? Natural po, Miss Alina. Super usable. Great. Next angle tayo. Yung side shot habang umuupo ako. Habang inaayos ni Rhea ang anggulo ng kamera, may narinig silang mahihinang click ng ibang kamera sa likod ng puno. Napakanod-noo si Alina. Rhea, may pusa ba dyan? O tao? Sumilip si Rhea sa gilid ng puno. Saglit ang katahimikan bago siya ito sumigaw. Ay, si Sir De Leon ng pusa! May pilyang ngiti sa kanya si Rhea. Lumingon si Alina at agad na patingin sa direksyon ng tunog. At sa likod ng mga ferns, naroon nga si Maxel. May hawak na kamera, nakaitim na polo shirt at beige na slacks. Napataas ang kilay ni Alina. Excuse me, paparazzi ka na ngayon? Naglakad siya papalapit, hawak pa rin ng iced coffee. Bakit mo ako kinukunan? Bawal yan, copyrighted ang mukha ko, FYI. Hindi siya agad sinagot ni Maxel, tinignan lang siya nito, tapos pinakita ang camera screen. Hindi ako kumuha ng mukha mo, behind the scenes lang. Side profile, lighting, mood shot. Paliwanag ni Maxel na medyo nagtunog dahilan sa sinabi niya. Kahit na wala kang paalam. Sabi niya at pilit na pinipigilan ng ngiti. Tinapik niya si Maxel sa braso pero ngumiti ito sa kanya ng konti. Relax, hindi ko naman ipopost. Gusto ko lang makita kung paano ka nagtatrabaho. Gusto mo lang makahanap ng mali, yan ang totoo. Hindi naman ako ganun kapeti. Talaga lang? Naglagay siya ng kamay sa bewang. Seryoso ka? Maxel, ano meron? Nagkakagusto ka na ba sa style ko kaya gusto mong may souvenir? Napahinto si Maxel para nag-iisip kung sasagot siya o hindi. Sa huli, ang sinabi lang niya, may aesthetic ang layout ng setup mo. Maayos ang framing, malinis ang komposisyon. Nagulat si Alina, hindi dahil sa papuri, kundi dahil sa professional tone ng pagkakasabi. Wow, yun na yata ang pinaka-sophisticated na maganda ka na narinig ko. Sabi niya. Hindi ko sinabi yon. Pero implied, di ba? Nagkatingin ng silang dalawa. Si Alina nakangisi, si Maxel medyo na-conscious kaya kunwaring may inayos sa lens ng camera niya. Okay, sabi ni Alina. Bigyan kita ng chance. Gusto mo ikaw na mag-video ng next reel ko? Kasi kung magaling ka nga, papasahan kita ng content ideas. Napataas ang kilay ni Maxel.
Wala akong balak maging content creator. Hindi naman yon. Assistant ko lang for today para lang malaman mo kung gaano kahirap ang ginagawa ko. Saglit na tumahimik si Maxel. Tinignan si Alena mula ulo hanggang paa. Parang pinag-aaralan niya kung totoo ba ang offer. Okay, 5 minutes. Sagot ni Maxel. Deal. Masaya naman niyang sabi. Agad siyang bumalik sa setup at tinuro ang phone niya. Gamitin mo yan. Rhea, pahawak muna ng iced coffee. Nag-adjust si Maxel sa tripod. Nag-check ng angle at pagkatapos ay tumingin kay Alena. Smile ng hindi pilit. Look left. Tapos tingin sa lens. Hawak mo yung flowers. Parang may naaalala ka. Ginaya ni Alena ang instruction. Ay, iba, marunong nga. Pahabol niyang pang-aasar dito. Shh, huwag kang magsalita habang nagre-record. Seryoso pero may ngiting sabi ni Maxel. Feeling niya parang silang mag-couple. Tapos sinusuportahan siya ni Maxel. Feeling lang naman. Pero isa lang ang masisigurado niya ngayon. Masaya siya. Masaya siya kasama niya si Maxel. Ilang araw ang lumipas, sobrang saya niya kasama si Maxel. Para silang bumalik sa dati. Yung mga bata pa sila, maayos at magkasundo. Pero sabi nga nila, kapag may masaya nangyayari sa'yo, may kapalit yon na lungkot. At hindi nagkamali ang quote na yon. Hindi lang lungkot ang nararamdaman niya, kundi pati galit. Lalo na nang muli niya makaharap ang taong matagal niyang kinamuhian, bukod kay Maxel pati kay Lorin. Hindi alam ni Alena kung bakit makulimlim ang langit. Parang bubuhos ata ang malakas na ulan. Galing sila sa shoot ng isang bagong campaign para sa perfume brand na kinukuha siyang endorser. At sa gulat niya, dumiretso si Maxel sa rooftop. Iniisip na baka kailangan lang nito makalanghap ng hangin matapos ang buong araw na pag-aasikaso sa shoot. Ngunit pag-akyat niya sa rooftop, may naabutan na siyang ibang tao. Alena? Halos mapatid ang hininga niya sa narinig. Matagal niya nang hindi naririnig ang tinig na yon. At nang lumingon siya, nakita niya si Lorin. Lorin? Napakurap siya. Hindi niya alam kung tama ba ang nakikita niya. Ang dating matalik niyang kaibigan na naging ugat ng lahat ng sakit na nararamdaman niya noong bata pa sila. Wow, ang ganda mo na ngayon. Ani ni Lorin sabay lakad palapit. Nakangiti ito. Hindi niya alam kung plastic lang ngiti o tunay. Isa ako sa mga fan mo. Lagi ko inaabang ang lahat ng ini-endorse mo. Tapos binibili ko. Masaya nitong sabi at hinawakan pa ang kamay niya. Hindi siya nakasagot agad. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa panahon nag-aaral pa sila. At ang eksena na narinig niya ang mga salitang bumago sa takbo ng pagkatao niya. You're right, Alena is ugly at never ko siya magugustuhan. Paulit-ulit sa utak niya ang mga salita na yon. Galit niyang hinila ang kamay niya. Napansin niyo ni Lorin, kaya nawala ang ngiti nito. Tumatala ba sa'yo ang mga beauty products? Sa tingin ko hindi, kasi hindi naman nagpapalinis yun ng ugali. Maanghang niyang sabi dito. Hindi nakasagot sa kanya si Lorin. Malungkot lang itong ngumiti. Bago pa ito makasagot, dumating si Maxel mula sa gilid ng rooftop. Halatang hindi niya inaasahan na magkikita silang tatlo. Pero nagpagulat sa kanya ang pagbeso ni Lorin kay Maxel. Bumalik sa alaala niya ang nakitang halikan ng dalawa. Napahawak siya sa dibdib niya nang kumirot ito. Alena, are you okay? Pag-aalay ni Maxel sa kanya. Nalilisik ang mga mata niyang tinulak si Maxel. Huwag mo akong hahawakan! Sigaw niya dito. Sa isang iglap, bumalik lahat ng sakit na pinagdaanan niya dahil sa dalawang tao na nasa harapan niya. Alena, please, calm down. Sinubukan siyang hawakan ulit ni Maxel, pero humakbang siya palayo. Akala ko mawawala na ang lahat ng sakit kasi masaya tayo. Pero hindi pala. Yung sugat masyadong malalim. Hindi kayang pahilumin kahit ilang taon na lumipas. Umiiyak niyang sabi sabay alis. Patuloy ang pag-iyak niya nang tawagan siya ni Maxel. Hindi niya ito pinansin. May humila ng kamay niya, kaya natigil siya sa paglalakad. Unti-unting pumapatak ang ulan. Ano ba nangyayari sa'yo? Okay naman tayo, bakit ka nagkakaganyan? Galit ang boses na tanong nito sa kanya. Mas lumaki ang galit niya. Hinampas niya ng paulit-ulit sa dibdib. Pagkatapos, tinulak niya ito ng malakas. Kasi ang sakit, nandito pa rin sa puso ko. Sabay turo sa puso niya. Umiling siya. Dati akala ko hindi ka katulad ng iba. Yung nilalait-lait ako, pinagtatawanan ako. Pero katulad ka rin pala nila. Tinawagan mo akong pangit. Ang mas masakit pa doon, behind my back. What? Gulat nitong turan. Hindi ka tinawag na pangit. Lumakas lalo ang buhos ng ulan. Pero kahit ganon, hindi nabawasan ng tensyon sa namamagitan sa kanilang dalawa. But unfortunately, you did. Sabi niya, mas lalong tumulo ang mga luha niya. Napasabunot siya sa buhok. Nung araw na yon, nung sinabi mo na pumunta ako sa rooftop, pumunta ako noon.
Pero narinig ko na you called me ugly to Lorraine. Then she kissed you. That's not just betrayal. It's a cruel. Halos mamaos ang boses niya sa pagkakasabi. Sinubukan ni Maxel na hawakan ang pisngi niya pero iniwas niya ang muka. Alina, let me explain. This is a misunderstanding. Pag-iusap niya, umiling siya, saka naglakad paalis. Mabilis ang bawat hakbang niya palayo sa binata. Ganitong-ganito din ang eksena nila noon. Iniwan niya ang lalaki na mabigat ang puso niya. Ilang araw ang lumipas, halos hindi sila nag-usap ni Maxel. Lagi may distansya, lagi may katahimikan. Wala din siyang photoshoot kasama ang binata dahil masama ang panahon ngayon, walang tigil ang malakas na pagbuhos ng ulan. Kinuha ni Alina ang laptop niya at nakitang open si Bianca. Naisipan niya itong tawagan. Unusual, maraming kwento si Bianca na para bang hindi sila araw-araw na nag-uusap sa chat. Bianca, may tanong sana ako. Kinagat niya ang labi. Ano yon? It's about Maxel? Diretsong tanong sa kanya ni Bianca na ikinagulat niya. What? Hindi no? Tanggi niya. Kulang na lang matanggal ulo niya sa pagpilig. Umirap sa kanya ang kaibigan. Huwag ako, Alina. Ganyan na mukha mo 4 years ago nung heartbroken ka kay Maxel. Sabi pa sa kanya ni Bianca, bumuntong hininga siya. Bianca, mahinang tawag niya. Nung bang umalis ako, ano ang mga nangyari? Kanila Maxel at Lorin, ano naging status nila noon? Naging sila ba? Nakwento niya lahat ang nangyari, as in wala siyang tinira. Hindi niya namalayan na umiiyak na pala siya. Kasi suminok siya dahil sa pag-iyak. Narinig ko siya noon sa rooftop kasama si Lorin. Sabi niya ang pangit ko daw. Napailing si Bianca. Oh my God, ano naman kung sinabi niya yon? Totoo naman. Feeling maganda ka lang talaga dati. Biro ni Bianca at tumawa. Tinignan niya ito ng masama. Kaya ka ba umalis? Alina, mali ang narinig mo. Nanlamig siya. Anong ibig mong sabihin? That time, ilang araw pa lang nang umalis ka. Maxel keeps pestering me kung nasaan ka daw at bakit ka daw umalis nang walang paalam sa kanya. Then he told me na galit ka daw sa kanya. Siyempre, hindi ko alam ang isasagot ko sa tao. Kasi kahit ako, clueless din sa nangyari. Halos mabaliw yung tao kakahanap sa'yo. Araw-araw kang tinatanong, inaaway niya halos lahat na naninira sa'yo. May time na muntik na siya mag-kick out dahil sa pagkikipagsuntukan sa school. Ano? Gulat niyang sabi. Oo, pinagtatanggol ka niya lagi. And about kay Lorin, wala akong naging balita sa kanya dahil nag-transfer siya sa ibang school. Tumulo ang luha niya. Hindi niya alam na ganun pala ang nangyari after niyang umalis. Pinutol niya lahat ng kontak na pwedeng makabalita sa kanya kay Maxel. Natapos ang usapan nila ni Bianca na lumilipad pa rin ang isip niya. Biglang tumunog ang message niya at nakita niyang may message si Lorin. Binuksan niya ito at pinasa. I'm sorry if I caused you pain between you and Maxel. That time in the rooftop, I saw you. Sinadya kong halikan si Maxel nang umalis ka. Hindi ko makakalimutan ng sinabi sa akin ni Maxel. He said, "You're right, Alina is ugly at never ko siya magugustuhan." Ganyan ba ang gusto mong marinig? I'm sorry to tell you, pero kahit kailan hindi siya naging pangit sa paningin ko. I love everything about her, even her face. Ganyan na ganyan ang sinabi sa akin ni Maxel. Malaki ang kasalanan ko sa'yo dahil mas pinili ko ang lalaki kaysa sa pagkakaibigan natin dalawa. But I hope someday mapatawad mo ako at kaya mo na akong ngitian, ngiti na may kasamang pagpapatawad. Napahawak siya sa bibig. Saka nang hihina na napaupo. Hindi niya mapigilan ang muling maluha sa mga nalaman. Kung saan ang sinabi niya noon ang dahilan kung bakit siya nagalit kay Maxel. Baka hindi na niya kailangan magtiis sa sakit. Kung sana nakinig siya rito noon nung sinabi nito na mag-uusap sila, baka hindi niya kailangan lumayo dito. Pareho sila nasaktan dahil sa misunderstanding. Alina! Alina! Mabilis na tumayo si Alina nang marinig ang boses ni Maxel. Pumunta siya sa balcony at nakita sa labas si Maxel. Mabilis siyang bumaba at lumabas para puntahan ito. Maxel? Tawag niya sa binata at lumapit rito. Nagulat siya nang biglang hubarin nito ang polo at ilagay sa ulo niya. Para silang bumalik sa dati nung grade 12 sila. Ganito din ang ginawa nito sa kanya. Noon pa man, pansin niya na ang special treatment sa kanya ni Maxel. Pero dahil sa maling akala niya, nasaktan niya ang lalaki. Alina, sinabi sa akin ni Bianca ang dahilan kung bakit nagalit ka sa akin at lumayo. Magpapaliwanag ako. Hinarang ni Alina ang daliri niya sa bibig ni Maxel, kaya nahinto ito sa pagsasalita. You don't need to explain. Alam ko na ang lahat. I'm sorry, Maxel. I'm sorry kasi hinayaan akong kainin ng galit ko. I'm sorry kasi dahil sa akin nasaktan kita.
Sabi niya, hindi lang ako ang nasaktan. Nasaktan ka rin, Alina. I love you mula noon. Hanggang ngayon walang nagbago. Ikaw pa rin ang mahal ko. That's the reason kung bakit kinuha ka ng company ko para sa endorser. Para muling mapalapit sa'yo. And this time, hindi ko hahayaan na mawala ka ulit sa akin. Seryoso pero malambing ang tono ni Maxel. Huwag ka mag-alala. From now on, hindi na ako lalayo sa'yo. I love you too, Maxel. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbago. Nakangiti niya sabi. Ngumiti si Maxel at unti-unting nilapit ang mukha niya. Pumikit siya at hinintay ang labi ng lalaki. Hanggang naramdaman niya ang labi nito. At sa gitna ng ulan, masaya nilang pinagsaluhan ang matamis na kanilang halik. Halik bilang pag-usbong ng bagong pag-ibig na minsan ay naputol.